Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. Jason sa pinakita niya dito, sinare niya mga pictures ni BP Sara na nagpakita sa Senado. Tinutuhanan niya yung balita na magpapakita siya sa Senado. Kailang hindi siya dumiretso sa impeachment court o trial. Nag-press conference lang siya, sandali lang. Mga 2 minutes lang na press conference, wala na. No questions asked. Nagpayag siya. Ito, kung itagalog mo yung kanyang statement, dahil English yung pagkasabi, ganito sa Tagalog. Sabi, sa sagupang ito, maghahalo ang balat sa tinalupan. Maaring dumanak ang dugo, gumapang at manimdim, ngunit kailanman hindi ako maninikluhod. Ang galing naman ng Tagalog ni Mr. Chonsa. Sa English, ganito in this bloodbath and blood may next word niya na bludgeoning. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed down. Masusugatan ako. Duguan ako. Kailan, ni minsan, hindi ako luluhod. So, yan po is spirit of tenacity, audacity. Sige, trial kaya, sige, 7 to 8 months. Birahin nyo ako, batuhin nyo ako, but never I will be unbowed. Ibig sabihin yan, ganito, kung sakali man lang, example lang, darating na sa butuhan, at lalabas na parang makukonvict na siya. Ibig sabihin yan, she will never resign. Kasi ang isang option niya, para makatakbo siya sa 2028, kung alanganin na siya, makukonvict na siya, one option is resign. Kasi kung nag-resign siya, pwede pa rin siyang makatakbo sa 2028 as president. Kaya lang, kung magre-resign siya, paano pa yung sabi niya nga unbowed? Ibig sabihin ng unbowed, no retreat, no surrender. Yan ang battle cry namin mga sundalo. Do or die. Fight to the last drop of blood. Na nasubukan namin yan, mga sundalo namin. Lumaban ng gusto. Example, kapatid ko that was 1986. 86 or 87. Sa isang liblib na lugar, tatatlo lang silang sundalo. May kapgo silang mga kasamaan, kailang bagong graduate. Watak-watak pa sila. Hindi pa sila naka-establish ng kampo or detachment nila. Tatlo lang na regular soldier, isang staff sergeant, isang sarhento, at isang private first class, yung kapatid ko. Inatake sila ng sobra 100 na NPA sa Agusan del Sur, San Luis, Agusan del Sur. November of 1986, kung hindi ko nagkakamali. Tumagal ang labanan, 7 hours. Yung tatlong sundalo, hindi nag-surrender. Pinapasurrender sila ng NPA. Sabi ng yung isang sarhento na, anong surrender? Pagtatawanan ako ng mga kabats ko na hindi nga kami nag-surrender sa Hulo, Basilan. Mga kalaban namin, MNLF, dito pa, walang surrender. Mamamatay tayong lahat. Sabi ng sarhento. Yung kapatid ko, PFC, may tama pa siya, wala rin. No surrender. Hanggang dumating ang reinforcement.
Pagdating ng reinforcement, nagbilang na lang sila ng patay. Sobra 10 rebelde ang patay. Dahil lumaban yung 3 sundalo. Yun po yung unbowed. 3 sundalo versus 100 na rebelde. Kaya makarelate ako yan yung unbowed. Hindi talaga magpapatalo. Yan si BP Sara. Ako naman, experience ko yung una kong encounter, isang platoon lang kami. Ako ang platoon leader. More than 300 ang nakalaban sa tropa ko March 29, 1985. Ganon din. No surrender. Bahala na. Umabot din yung labanan namin. Nagsimula kami alas 7 ng umaga ang labanan hanggang alauna ng hapon. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 hours. Sawa ng Diyos. Lumaban kami. Yan yung unbound. Yan ang ating BP Sara. Palaban. So, sige. Tiradahin nyo siya. Berahan nyo siya. Ilabas nyo lahat ang ebidensya. Bahala kayo. Kaya lang, makukonvict nyo ba si BP Sara? Alam kasi ni BP Sara, nakikita niya na yung resulta eh. Lalo na nung nagsalita si Presiding Officer Escudero kahapon. Rule number 1, number of conviction vote is 16. Yan ang nakalagay sa Constitution. So kung ako si BP Sara, with that ruling, wala na. Kahit maubos ang mga minority senators na hindi makaboto sa acquittal ni BP Sara, does that not count? Kahit lilima lang ang maiwan na minority senators na boboto ng acquittal, no problem. Kasi ang bibilangin yung number of conviction vote, 16. 13 lang yung 13 lang yung Senate of Malacanang. So paano sila mananalo? Kaya matapang si BP Sara, hindi ako maninikluhod sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ako sa balay sa natabangan na mo gyero. So muna niya ang itsura sa kadag ko sa buslot sa iyang balay. So mga buslot na gyud. So karon magatop na gyud ni sila. Tungod sa kadugay na sa ilang atop inaani na gyud ang itsura. Karon mo na ni ang yero nga mong gihatag nga ilang iatop karon. O karon naman nagit sa pag-atop ang ginatabang nga yero so makita ko to nga nindot na gyud. Atop na gyud sila. Salamat sa nagtabang sa sin sa paghatag sa Ginoo sa usa ka tawo na pinaagi nga kung dili na gid maulanan kami nga dili nagpuyo sa balay nga mailisan na ang kadugayon sa among atop sa among balay nga sin hinaot nga mapadayon kini. Naapay mga tao nga matabangan pag yun. So, mi sa sunod. so pila na to katuig ang imong atop Bali na pulo na to katuig ang akong atop sa akong balay niya. bago pa napulihan. Ay pag yun nailisan kay tungod sa kawadon. Dili ta kapaka-afford sa pagpalit sa sin. Oo, so salamat kaayo sa nagtabang sa Ginoo nga naghatag og instrumento nga
tabangan ang sama sa mga tao. Mm.